Ako nga po pala si Jerry. 7 letra, madaling tandaan, mahirap kalimutan. Tama na! Walang ibang video kundi yung mahalingga. I mean, syempre. So ano ang mga struggles and challenges na tumating sa buhay ko? Siguro social anxiety and depression. Unahin natin yung social anxiety ko. So bakit nga ba ito ang inuna ko? Inuna ko to dahil dito talaga ako naging struggle. Because sometimes I get nervous and scared when I start speaking in front of people. Because I feel like they're judging me. And I'm also the kind of person na tinatawag ko yung sarili ko. At kinukumpara ko rin sarili ko sa iba. Kaya yun, ang ending, natatakot ako sumubok sa mga bagay. Kasi iniisip ko na, paano kung magkamali ako? Paano kung tawanan nila ako? Diba? Sino bang hindi mo natatakot kung pati sarili mo, wala ba? And next is my depression. I mean, I'm not depressed, but I'm not happy. When I'm alone, I just feel kinda empty. Dahil sa mga problema ko, unti-unti ako napapalayo sa birthday. Hindi na din ako nakakasuba tuwing linggo. Sobrang nakakapagod na. Tapos sobrang naguguluhan na ako. Napasabi na lang ako na, Lord, nasaan ka? May mga gabi na para bang sinisisi ko siya. May mga time din na iniisip ko na magpakamatay dahil paulit-ulit na lang mga nangyayari sa buhay ko. So, paano ako natulungan ni Lord ni Mama Mary sa panahon ko? At that time, I was at the lowest point. Ito yung mga panahon na ayaw ko na talaga. Pakaramdam ko na parang nag-iisa ako at lagi punong-puno ng problema. Bumalik ako sa Kanya at tumingi ng tulong kay God at nagdasal ako. Dahil wala na talaga ako pang malapitan ko. That night before I went to sleep, I watched TikTok. Because I could fall asleep. God heard my prayer. Unang buhat pa lang sa akin ng TikTok, Bible verse agad. Which is Romans chapter 8, verse 18. Ang sabi, the pain you've been feeling can compare to the joy that's coming. Hindi lang tulong binigay sa akin ni God. Binigyan din ako ni God ng pag-asa ng nagbubuhay. Paano ko patuloy na sasabuhay ang tawag niya sa akin o faith ko sa Kanya? Yung pinili ko magtiwala sa Kanya at kumapit sa Kanya sa araw-araw. Sabi nga sa Luke chapter 18, verse 1, never give up. If you can handle your problems, remember, you won't say all your problems to God. Pinapaalala sa akin ng verse na ito na huwag ako sumuko. Na matuto din ako tumanggap ng mga pagkakamali. Dahil hindi sa lahat ng oras ay kailangan kong maging magaling sa mga mata nila. At sa mga pagkakamali kong yun, ay masatuto pa ako. Hindi lang pala ito basta problema. Hindi lang pala ito basta problema lang yun. Kundi daan para mas lalo kong tanggapin ang sarili ko. Kung ano talaga ako, sobrang sarap sa feeling na parang niyayakap ko ni Lord na binigyan pa rin niya ako second chance kahit sobrang dami kong pag-uwala sa akin. So, I encourage you na magtiwala kay God because God will provide naman eh. And enjoy nyo na ang mga buhay na ibinigay ni God sa inyo. Huwag kayong magpadala sa mga problema nyo. Tsaka, huwag kayong matakot sumubok ng mga bagay na gusto nyo dahil ako lang naman na magkamali. Bagay mo sa pagkakamali nyo ay matuto ka pa. Nandiyan naman si Lord palagi sa tabi mo. Kahit iwan mo man siya o makalimutan mo man siya, ay andyan pa rin siya lagi sa tabi mo. Huwag niyo akong gayahin yung sinisisi ko si God sa mga nangyayari sa akin at yung pag-iisip na pagpapamatay. Hindi sa lahat ng bagay ay hindi sa lahat ng bagay. Saan yun? Hindi sa lahat ng bagay ay sagot ang pagpapamatay. Tandaan nyo na kahit anong challenges na binigay ni God ay huwag kayong sumuko tayo. Pwede tayo mag-grow doon. Hindi naman tayo pababayaan ni Lord.